Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules, araw ng mga puso. Kung mapapansin nyo, ang background ko ngayon ay mga bulaklak. Hindi po ako nasa Dangwa. Wala po ako sa Baguio ngayon. Ito po yung mga bulaklak na matagal ko nang kinunan sa isang flower and garden show dito sa UPLB. Maiba naman, hindi rose. Ah, anyway, maliban po sa mga araw ng mga puso ngayon po ay Ash Wednesday. Sa mga Katoliko, ito po ay panahon para magsimba kayo at malagyan ng krus na abo or actually uling sa inyong mga noo. Ito po ay simula ng apat na pong araw na Kwaresma para sa mga Romano Katoliko. Yung mga Valentine's Day, actually, kaya ako lang naman binuksan yung ganyang klase ng background na bulaklak. Kasi, ito na ang alay ko sa lahat ng mga taga-subaybay ko. Happy Valentine's Day. Pero sa totoo lang, hindi na practical magbigay ng bulaklak ngayon. Kasi hindi naman nakakain yan. Actually, pwede naman namin na ngayon ang iba-ibang bouquet. May bouquet nga ng pera may bouquet ng mga grocery, may bouquet ng gulay, pampakbet, pambulanglang, pang chapsuy. At meron pa nga ngayon na ideya na dapat lang ibigay natin sa ating mga mahal sa buhay Ano na lang bigas. Rice is life. Hindi mo naman makakain ng bulaklak. So, pero kung kaya mo at may pera ka naman, pili na ng bulaklak pagka mamahal. Pero yun nga, meron din naman kasing umaasang mga tao sa pagtitinda ng bulaklak. Napaka-highly perishable nito. Pag hindi ito nabenta ngayong ano, araw ng mga puso, abay, wala na ito. Malalanta. Kaya maganda rin mamili ng bulaklak pagkahapon na paggabi na. Hindi pa naman tapos ang Valentine's Day, pag mga 11 o'clock na, ay naku, bagsakan na yung mga presyo ng mga. Imagine, ang isa yatang buke, 2,700. Ilang kilong bigas na yun. Pero sa isang banda, maawa ka naman kasi doon sa mga nagtitinda ng bulaklak. Pumunta pa yan kung saan-saan para kunin yung bulaklak. So it's really a hard decision. Whatever suits you, what is important is that you give it with sincerity and with true love. Okay. Teka, medyo makati ang aking. Iba po pag-uusapan natin. Usually, ang ginagawa ko yung background ko is suggestive of what I'm going to talk about. So, siguro buhulakan yun kung anong pag-uusapan natin sa ngayon. At lagay naman sa pamagat ng aking live ngayon. Ito ay usapan ng People's Initiative at saka naparaan sa pag-change ng konstitusyon at ng secession. Kasi may mga taong nagsasabi, kasi parang sinasabi daw ng mga tao na inaakusahan si Pangulong Duterte at saka si Pantaleon Alvarez na binabiolate ang saligang batas. Pero hindi tinitingnan yung mga tao naman na nagsusulong ng People's Initiative sa pamamagitan ng hindi daw konstitusyonal na paraan ng pagboto ng at ito daw ay hindi ayon sa saligang batas. Ah, Sabi ko nung una, parang ayoko nang pansinin, pero dahil nga parte ng ating trabaho ay mag-enlighten at makatulong sa pagpapaunawa sa mga tao kung paano ang maliitong comparison na to Walang galang na po doon sa mga nagsasabi nito, ilan nga mga kaibigan ko pa, ng ilan, mga political scientist pa. Ah, Mukhang mali yung banat, mali yung atake sa issue. Kasi parang sinasabi, na bakit nyo paparatangan si Pangulong Duterte at ang mga gusto magsisid ng ito ay salig violation ng saligang batas, hindi pa nga nangyayari Tsaka ito daw ay hindi naman usapan ng secession kundi o independence kundi ang pag-create ng isang super region na pwede pang pag-usapan. Pero kung gano'n ang argumento, pwede naman hindi pa naman tapos ang People's Initiative sa totoo nga na derail na, di ba? Nabulgar na, tumigil na. At hindi porket mananalo ang People's Initiative, matutuloy, may sapat na pirma, tapos na ang boxing kasi yan naman ay kailangang aprobahan ng tao sa isang plebisito. So hindi pa rin tapos. So mali yung comparison Parang pinipilit na pagsamahin ng mga argumento para lang mabigyan ng katwiran ang isang dating pangulo na mukhang naliligaw na sa landas. I'm not going to mince words anymore. Now let me just enlighten people who are confused.
about the People's Initiative. If you look at the principle of the People's Initiative, kalimutan muna natin itong mga issue na nakapaloob dito na sa pilitang kinukulupulan ng putik ng mga magkakalabang mga magpipinsan. Okay? Na nawawala tuloy yung kinang nung argumento na ang People's Initiative is a legitimate constitutional process of changing the Constitution. Kalimutan natin yung mga interest ng mga nagsusulong dito. Di ba pinaliwanag ko na yan dito na may tatlong paraan para palitan ng saligang batas. Una yung Constitutional Convention, yung isa Constituent Assembly, ang Kongreso ang siyang magdedesisyon, at ang ikatlo ay ang People's Initiative. Bagamat ang People's Initiative ay limitado lamang sa mga revisions at hindi sa amendments, sorry. Limitado lang sa amendments, hindi kasama ang revisions. Kasi ang amendment kaunting pagbabago lang. So in theory, ang People's Initiative ay legal. Anong pinagsasabi ng mga tao na dapat sana ay nakakaintindi na unconstitutional ito? Ngayon sinasabi nila unconstitutional daw kasi yung manner of voting. Ang pagkakaintindi ko ganito, yung People's Initiative na sinusulong ay gustong palitan at i-define yung manner of voting. Ang ina-amend sa konstitusyon, dinidefine yung manner of voting sa Constituent Assembly na ito ay voting jointly. Kasi sa kasalukuyan, nakalagay lang the threshold that it should be 2/3 or 3/4 majority or majority lang. Hindi sinasabi kung voting jointly or voting separately. So itong People's Initiative na sinusulong sa pagkakaintindi ko ay ina-amend yung saligang batas para ma-define na nga yung manner of voting. So ano yung pinagsasabi ng mga tao na dapat sana nakakaintindi na ito ay bawal sa saligang batas? It is an amendment. In the version of the Constitution, hindi naka-define ang manner of voting. What it wants to do is to now define the manner of voting and voting jointly. It is technically an amendment and therefore technically a valid ground for People's Initiative. Now, of course, we can always question the motive of the members of the House of Representatives pushing for this, but that is beside the issue. That is not the issue. The issue is the constitutionality of it all. Hindi naman nakalagay sa saligang batas sa bawal ang mga congressman at mga senador mag-push ng mga amendments nila. Eh, pinaalaw nga sila sa Constituent Assembly eh. Kasi sila mismo gagawa eh. So whatever are the motives of the people trying to push for this, the issue is that no one can argue that the People's Initiative is unconstitutional. And to argue na kasi mali yung voting na gusto, ay PI ito eh. Hindi naman to CONAS. People's Initiative ito sa ang ginagawa ng mga sumusulong dito, inaamyenda ang saligang batas para i-define ang manner of voting. Doon sa probisyon na hindi naka-define sapagkat nakalimutan, inaamin naman ng mga nagfa-frame ng Constitution na hindi nila nalagay doon. Hindi ba? So ngayon, naka-i-define and it is an amendment and assuming that it gathers the correct number of signatures, it is still okay. Kanina pa tunog ng tunog itong cellphone ko, silent nga. It is in effect legal and constitutional kasi hindi nga naka-define, gusto nang i-define dito. It's an amendment. Huwag nating i-conflate na porket galit kayo kay Martin Romualdez, ay inconstitutional na yan. Mukhang mali yung pag-analyze po natin. Number one, People's Initiative is a valid constitutional way of amending the Constitution. Number two, changing the manner of voting or defining the manner of voting when Congress is going to convene into Constituent Assembly is an amendment in itself. Because in the original text, hindi naka-define. Ngayon dito, de-define. So, ina-amend. So, anong pinagsasabi nitong mga taong ito na hindi konstitusyonal? Violation daw ng Constitution. Anong binviolate? Wala namang violation na. Hindi ba? Hindi daw tama ang manner of voting. Unang-una, ang makakapagsabi lang na hindi tama o mali ang ang Supreme Court. Ako I am of the opinion that the voting should be separate. Kasi nga ang daming mga provision na separate voting talaga. Na importante.
ay importante itong saligang batas pagpapalit nito, eh bakit kakaiba naman to? Pero dahil nga hindi naka-define, it's a valid point to be amended, i-define na natin. So, not that I am agreeing with it, but I just want to correct. Hindi naman porket sinabi ko, agree na ako doon sa move. Para sa akin, mas tama na interpret sa Joe separately kung akong tatanungin ninyo. Pero hindi ko naman sinasabihin na illegal yung move na magkaroon ng People's Initiative na gawin ng jointly kasi pagpapalit nga ng saligang batas yun. So tumigil nga kayo sa pagsasabing ito ay unconstitutional. What is really unconstitutional, however, is the move to secede from the Republic because there is nothing in the Constitution that allows for this. And please do not sugarcoat what the former president said. Hindi naman siya nag-move for a creation of a super region. You are just projecting because of your biases. Wala nang word na super region. Hindi binabanggit ni Alvarez yun. Ang binabanggit ni Alvarez at saka ni dating Pangulong Duterte ay maghiwalay ang Mindanao. It is secession. It is just autonomy. Otherwise, that would be made clear. Come out with the super region out of Mindanao. So we can still discuss about it, but that is not what is being propounded by Duterte and Alvarez. What is being propounded by Alvarez and Duterte? Alvarez recently said that the relationship between Mindanao and Manila, the Republic of the Philippines is no longer healthy. It's toxic. Kaya gusto nilang humiwalay. So ano ba hindi naintindihan sa word na hiwalay? Hindi ba? Ang hiwalay iba dun sa bigyan mo lang ako ng autonomiya, bigyan mo lang ako ng kalayaan para mas magawa ko yung gusto ko, but I will not separate from you. Give me space. O, di ba? Ganun naman. Hindi, iba yung paghihiwalay na mag-asawa, sasabihin ng asawa, I just want some space. Give me some space. O, hindi ganun sinasabi nitong dalawang ito. So, pwede ba? Tumigil na tayo sa kasasabi ng hindi unconstitutional ang minumove. Unang-una, yung sabihin nila na hindi peaceful process naman ito, anong gagawin na peaceful process? Kung peaceful process yan, dapat may mekanismo sa konstitusyon. There is no provision in the constitution that allows for a portion of the republic to secede. Hanapin nyo nga kasi paulit-ulit kong binabasa ang saligang batas. There is nothing there that says that a certain province or a certain island can secede from the republic. Inaamin naman ni Panelo na extra-constitutional yan, huwag natin pag-usapan ang konstitusyon, extra-constitutional. Di pag extra-constitutional, ibig sabihin illegal, revolusyon, rebellion, insurrection, sedition. Hindi ba? So kaya lang tumataas ang boses ko kasi ang nakakapanghinayang kasi okay sana yung mga taong nababasa kong sumusuporta ganito nang hindi alam ang saligang batas, hindi political scientist, hindi nagtuturo. Pero yung makakita ka ng kalahi mo sa disiplina na magsalita ng ganito, parang sanang nangyayari na sa atin. Okay lang sa din kung yung mga hindi masyadong familiar sa proseso ang magsabi nun. Trabaho natin ng mga nakakaalam na ipaliwanag. Pero kung mismong tayo na mismo, yung dapat sana mas alam ito, dahil tayo ginawaran ng mga degree, ay babaliin natin lahat para mapagbigyan lang yung mga biases natin. Utang na loob ako naman kahit papano, pinipilit kong maging fair and objective kahit hindi ko gusto ang isang idea. Pag tama naman yung idea na yan, magagawa mo eh, tama yan eh. Pero kahit na hindi porkit dinipensa ko eh, gusto ko na. 'Di ba? Nagkataon lang na pakilasa. Katulad nitong minimove ng People's Initiative. Hindi ko naman gusto yung maging joint voting eh. Pero pinapaliwanag ko sa inyo, may karapatan yung mga tao na magdesisyon kung joint ba o ano, o separate. And that is a valid amendment. Ay sinasabi, ay ito naman si Senadora Amy Marcos, isa ring naliligaw, tumututok ng husto doon sa fact na may mga politiko na nasa likod ng pagkilos regarding sa People's Initiative. Let us call a spade a spade. Ang Pilipino, karamihan, hindi masyadong pamilyar sa proseso. Ang Pilipino, kailangan merong isang political catalyst. Ang sinasabi nila, dapat ordinaryong mamamayan ang mag-mobilize para sa People's Initiative. Dapat daw pondo ng mga tao sarili, walang pumupondo.
Ganun na, yun ang ideal. Hindi ganun ang ideal. Sapagkat hindi tayo sa isang ideal na sitwasyon na maraming mga Pilipino hindi alam. Hindi nga nababasa, hindi nga pa yata nabasa sa ligang batas. Hindi alam na ang People's Initiative, hindi alam yung mga ganyan. 'Di ba? So, maaaring may kikilos dyan. At wala namang sinasabi ang batas kahit ang Korte Suprema hindi nagsabi na ang mga politiko ay hindi pwedeng makisali sa proseso. Because at the end of the day, the Constitution is very clear. Any registered voter can participate in the People's Initiative. There is nothing there that says except for elected politicians, except for local government officials. All of these are registered voters. Yun lamang po ang nakalagay. Ang masama, gamitin nila ang kanilang mga pera ng gobyerno para bakilusin ang People's Initiative. Yun ang masama at hindi dapat natin itolerate yun. Ngayon, it's a gray area kasi na, okay, nagpondo sa DSWD, may programa, tapos gagamitin nyo sa People's Initiative. Yun ang medyo may problema tayo kasi parang gagawin mong kondisyon na kailangan kang pumirma para mabigyan ka ng ayuda. Yun ang mali. Pero yung the very principle that politicians will be involved in the People's Initiative, there is nothing wrong with that. It's not illegal. Uh, they can use their own money and their resources. Even a political party can support a People's Initiative, for crying out loud. Kunyari, political party ka. Ay, therefore, pwede kang sumuporta sa People's Initiative. Sino ba mga miyembro ng political party? Hindi ba mga politiko? Diba? Wala naman sinabi doon na hindi partisan ang People's Initiative. Sinabi lang any registered voter. As long as you are a registered voter, you can participate. Diba? Ano natin ang mali yung gagamitin nila yung kanilang, ang mali yung manakot, mampuwersa. Actually, pwede namang magbayad yung bayaran mo para pumirma. Basta gamitin mo sarili mong pera. Ang party dyan, ang tawag dyan, campaign financing. Wala naman sinasabi, di ba? Vote buying, Panginoon ko, di ba? Matagal lang ginagawa yan sa Pilipinas. At sino bang politiko ang hindi gumastos para manalo? Aber, sige nga, sino ba sa inyo? Ikaw, Senadora Aimee Marcos, kayo, hindi ba kayo gumastos para magkaroon ng flyer, poster? Mas importante, gamitin nyo ang pera nyo. Sariling pera, pera ng partido nyo. Hindi dapat perang galing sa kaban ng bayan. Yun ang mali. Ngayon, kaya mali yung, kanyari may DSWD program, namimigay ng ayuda. Pero bago ibigay ang ayuda, pumirma ka muna. Yun ang mali. Dapat patunayan niya. Yan, mali yan. Kasi ginagamit po ang pera, pera yan ng bayan for your own partisan political purposes. Pero matagal na rin nangyayari kasi yan, di ba? Yung pera ng bayan, magkukonstruct ng isang building, lalagyan ng epal na tarpaulin na siya sa likuran nito. Di ba, ano tawag mo doon? Huwag niyong sabihin na hindi ginagawa yan ng mga politiko. Di ba? Kaya utang na loob, tigilan na natin ito. Hindi ito nakakabuti sa bayan o ang mga bulaklak sa likod ko, ang gaganda. Hindi ba? Araw ng mga puso ngayon, magmahalan na tayo. At ngayon ay Ash Wednesday, banal, 40 days ng Kwaresma na magtatapos sa linggo ng pagkabuhay. Reminder sa atin na tayo ay may Panginoon at inutusan tayo magsilbi sa kapwa, maging mabait, huwag tayo masyadong ganito. Ako naman, my last word today is to the President, the former President, to Pantaleon Alvarez. Pantaleon Alvarez says that the relationship between the Philippines and Mindanao, the entire, of course, he was referring to the government in Mindanao, has been very toxic lately. Anong toxic ang pinagsasabi niya? Toxic siguro kay Pangulong Duterte. Toxic sa isang political family, toxic sa kanya kasi hindi na siya sa posisyon. But to me, to say that the entire Mindanao toxic ang relationship sa buong bansa, mukha na yan hindi tama yun. Saan ang gagaling yun? Parang ang feeling nila pinabayaan ng Mindanao. For a while, there are 3 people from Mindanao who were at the top of the government. The speaker was Coco Pimentel. The Senate President was Coco Pimentel. The speaker was Pantaleon Alvarez. And the President was Rodrigo Duterte, all from Mindanao. And, don't tell me na walang nagawa. Matagal ko na sinasabi, anong sinasabi nyo na pabayaan kayo?
Hindi naman totoo na yun. And to the former president, please, sir, you are president. You are president of the republic. Your son tells us that anyone who doesn't love the Philippines should resign. That is the issue here. Huwag naman nating hatiin ang republika. And now nakikita na natin may mga meme na naglalabasan na pinapakita ang yaman ng Mindanao na para bagang kami ito, mayaman kami, so hindi kami dapat kaya namin mabuhay. May mga ganun, nakikita ko na yung mga meme, it is beginning to divide the country and we don't need it. For what? You say na kaya mong harapin ng ICC, di kaya harapin natin. Pero huwag nating idamay ang buong bansa. Huwag nating idamay ang Mindanao. Masyado na kung meron mang dapat sisihin sa nangyayari sa Mindanao, maari may kasalanan din ang gobyerno, pero ang isang dapat natin mga sinisisi din dyan, yung mga leader dyan. Maghalal kasi kayo ng tamang tao na magsisilbi sa inyo ng tama. Hindi katulad nito na parang naghihiwa-hiwalay na tayo. This is not no longer, Mr. Former President, this is no longer about the interest of the country. Parang lumalabas, it is about your political comfort. Sana naman huwag pong ganun. Sa mga sumusuporta sa kanya, mag-isip-isip naman kayo. Hanggang saan ba ang inyong pag-aanito sa Pangulong Duterte? Na pati yung mga pinag-aralan nyo, pati yung mga prinsipyo nyo kakalimutan ninyo. At doon sa mga kaibigan ko na maya nagpapadala sa akin ng mga messages, nag-share na ganito, basahin mo si ganito, alam mo lahat yan binabasa ko. Nasa training ko po yan sa social science. Ayoko lang mambastos. Pero ako po, bago magsalita, bago bubukang bibig, binabasa ko yan kahit ayokong basahin. Basahin, binabasa. Sa training po namin yan sa social science research. Kailangan mo munang tingnan lahat bago ka makapag-conclude. Kaya yung sinasabi na ganitong vlogger, na ganitong analyst, na ganitong columnist, binabasa ko yan. Kahit hindi ko sila gusto. Kasi parte ng datos yan. But at the end of the day, I will disagree with them. And sometimes I agree, but oftentimes I disagree because I still hold to my position. So, and I think, let us be fair na lang. Ganun na lang. Huwag na nating hayaan na magkawatak-watak ang Pilipinas dahil lamang sa ating pagmamahal sa isang tao o sa ating pagkasuklam naman sa isang tao. It's not worth it. Buti kayo, may mapamasahe kayo sa eroplano para umalis sa bansa. May mga comfort zones kayo. You can very well escape. What about those, the rest Filipinos who will be left behind to suffer the consequences of your selfish political. Sige na po. Sana po nakapagturo ko sa inyo kaisipan na puso ko ngayon. Puso ang nakapagpabago ko na mapanood. Subukan, lalo-lalo sa usapang politika. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform. Sana po silbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Maligayang araw po ng mga puso. At Ash Wednesday po ngayon, paalala lang po. Natatawa ko kasi may narinig kong isang obispo na ipagpalibanan natin ang ang Valentine's Day ngayon, ang Ash Wednesday ang ating alalahanin. Pero sabi ko, can't we have both? Ba't kailangan mo ipagpaliban ng pag-celebrate ng Valentine's Day para Ash Wednesday ngayon, di ba? I think it's naman a failure to think and comprehend. Kaya marami mga tao din ang medyo na-turn off na sa relihiyon at sa sa ganyan na parang absolute, napaka-absolute. It's either one this or this, can't you have both? Can't you tell the Catholics, so, okay, celebrate the love, Valentine's Day, but at the same time, also remember that it is Ash Wednesday and go to church and hear Mass. Diba? Hindi naman kailangan, narinig ko sa obispo, kasi sabi yung gano'n na parang ipagpaliban nyo na lang yan bukas. Kung ngayon ay Ash Wednesday, parang ganun ba? Para namang, kailangan ba talaga either or? Pwede naman pareho. Diba? Anyway, sige. Tapos naman tayo, sa Friday, meron din tayo usapang politika. Ito po si Professor Ton Contreras. Lagi nagsasabing, UP naming mahal. Ani wala sa Happy Valentine's Day.
Reminder, it's Ash Wednesday. Let's love each other, take care of each other, take care of ourselves, be healthy, be happy, because health is wealth. Bye for now. See you Friday.